Ay, ako si AJ ng Pagpapakatao TV. Bakit parang hindi sinasagot ang aking panalangin? Sa Matthew 5:8, dito makikita natin sa passage na ito, yung time na kung saan si Jesus ay nagturo kung paano manalangin. Kasi may nagtanong sa kanya, paano po ba ang tamang pananalangin? Parang gano'n ang to that effect. So, sabi ni Jesus, huwag kayong gagaya doon sa mamamapagkunwari na talagang nagpe-pray sa public, sa harap ng sinagoga, sa may kanto na malakas na nagpe-pray. Huwag kayong gagaya doon. Sa halip, ang sabi niya, pag mananalangin daw kayo ay magtago kayo, pumasok kayo sa isang silid, sa isang private na lugar, kasi mas meaningful, parang ganun sinasabi ng Jesus parang mas magiging meaningful ang inyong pananalangin. So verse 7 sabi, wag daw gagamit ng napakaraming salita. So, yun yung parang ala King James na prayer. So, sa halip ay, kasi ang sinasabi dito, yung, go direct to the point sa iyong pakikipag-usap sa Diyos, sa iyong pagpapray. Kasi, sabi niya sa verse 8 ang inyong ama ay alam na ang inyong kailangan bago nyo pahingin sa kanya ito. So, ano ang takeaways natin dito? Kaya nga, bakit hindi sinasagot ang aking panalangin? So, yun nga, ano ba yung ating pagkakaintindi sa salitang panalangin? Para sa atin, ano ba yung pagpe-pray? Ito ba yung totoong pakikipag-usap sa Panginoon o sa Diyos? O ito ba yung parang kayo ay magre-request, parang genie in a bottle na magsasabi kayo ng inyong mga wishes na mag-expect kayo instantly na mag-grant yung inyong wish. O yung sinasabihan nyo, inuutusan nyo yung Diyos na gawin yung gusto nyo gawin niya para sa atin. O minsan yung pagdeterminado tayo na masagot yung ating wishes, yung ating panalangin ay magre-request tayo ng prayer sa ating mga pastor, sa mga LP, sa mga elders, at marami. So, the holier and the holier o mas marami ay mas malaki ang chance ng answered prayer. So, ganun ba? Or pag hindi nangyari o hindi yes yung sagot, doon ngayon mag-umpisa yung makakarinig kayo na, baka kulang yung iyong pagpe-pray, or worse, ay sasabihin sa iyo, may kasalanan ka siguro kaya hindi sinasagot ang iyong panalangin. So, pag nakakarinig kayo, siyempre ng mga ganun, parang nakaka-frustrate, diba? Kasi, alam mo, ginawa mo na ang lahat, pero bakit parang ikaw pa may kasalanan, parang ganun. So, ang ending ay frustration at minsan magkakaroon pa tayo ng krisis sa pananampalataya. Okay? So, para maiwasan ito, ano ba ang kailangan natin gawin? Yan lang po sa punto ng aking journey ng pananampalataya ngayon ay na-realize ko na pwede pala na hanapin mo yung sense ng lahat. At pag nahanap mo yun ay mas magiging matatag ang iyong pananampalataya. At yun yung aking na-experience ngayon. So, especially with regards to prayer. Kasi, yun na nga magkakaroon kayo ng, para maiwasan yung faith crisis, na kapag hindi sinagot ang iyong panalangin, ay kailangan natin maintindihan kung ano ba talaga ang prayer. Kasi may malag tayong konsepto ng pananalangin na nakagisna natin ay parang panalangin na transactional. Meaning, kailangan may gawin ka, gagawin na to, para makuha mo ang bagay na to. Kung may kapalit, or sabihin mo sa Diyos sagutin mo lang ang prayer ko, gagawin ko mga ganito. So,
Yun yung sinatawag na transactional. Ano? Para sa akin, kaya parang hindi sinasagot ang ating panalangin ay kasi mali yung ating pagkaintindi sa kung ano ba talaga ang purpose ng prayer. Kasi, una sa lahat, ang prayer ay hindi natin ginagawa para gawin ng Diyos yung gusto natin gawin niya sa atin. Ginagawa natin ang prayer para makipag-commune, makipag-usap sa Diyos, mag-usap sa Kanya ng tungkol sa lahat ng bagay sa ating buhay. Siyempre, mayroong iba na ang Diyos lang inaasahan at yun yung nakapagpapagaan sa kanila ng pakiramdam yung sila ay dumadaing o humihingi sa Diyos. Okay lang naman yun. At pwede nilang gawin yun kung gusto nila. Pero kailangan nating tandaan, alam ng Diyos kung ano yung best sa atin at hindi na natin siya kailangan sabihan ng dapat niyang gawin para sa atin. Kasi ang totoo niyan, tayo mas kailangan natin na makilala natin siya ng mas maigi kasi marami tayong mga maling akala sa kung sino ba ang Diyos. Okay? At paano natin gagawin yon? So, magitan ng tamang pananalangin. Panalangin na ang intention ay to commune, to be intimate sa pakikipag-usap sa Kanya. Like, spending time sa ating mga minamahal sa buhay. Okay? For example, sino bang may gusto na kakausapin ka lamang kapag may kailangan lang sila sa inyo? Diba? Siyempre, mas gugustuhin mo na kahit wala siyang kailangan sa'yo, kakausapin ka. Diba? So, it's the same thing with communing with our God. Okay? So, ayaw niya na siyempre na lalapit lamang tayo sa Kanya kapag may kailangan lang tayo sa Kanya. Ito yung time para gawin natin ang pananalangin as an opportunity to express our gratefulness sa ating pong Diyos. Dahil alam po natin na ang Diyos has the best intention lagi sa atin, has the best intention to bless us, and kung ano man meron tayo sa buhay natin, yun ang nais ng Diyos para sa atin. Now, instead of doing the prayer kagaya ng ating ginagawang prayer before, ay pwede natin siyang gawing meditation instead. Letting go of yourself, communing with nature or the universe or just whatever it is subconscious. Okay? Actually, mayroon pa nga siyang health at psychological benefit. Yung meditation, you can use tools for you to be able to meditate. Okay? Pwede music, isara yung kwarto, lagyan ng do not disturb, just to experience yung presence ng ating pong Panginoon. At kapag nagawa po natin yun, definitely we'll be able to experience the result would be peace. Of course, hindi na tayo ma-stress kasi hindi na tayo nag-worry. At peace na tayo kasi alam natin na everything is in place dahil nagtitiwala tayo sa ating pong Panginoong Diyos. So that's it. I hope na-enlightened kayo as I was enlightened as well.